Good day everyone! Today, pag-uusapan natin ang virtue ethics, isang theory sa moral philosophy na nakafocus hindi sa rules or sa consequences, kundi sa character ng isang tao. And ang main question niya ay, anong klaseng tao dapat ako maging? And important ito lalo na sa computer science students kasi sa field natin, hindi lang skills yung mahalaga, kundi pati ethics. Ang virtue ethics ay didevelop ng ancient Greek philosopher na si Aristotle. Si Aristotle ay naniniwala na ang goal ng human life ay eudaimonia, na nangangahulugang flourishing or living a excellent life. Ayon sa kanya, ito ay ma-achieve hindi sa pag-follow ng strict rules, kundi sa pag-develop ng good character traits na tatawag nating values. Ang mga traits na ito ay tulad ng honesty, courage, fairness, at discipline. Sa modern philosophy, ang virtue ethics ay nirevise ng mga thinkers na tulad nina Alasdair MacIntyre na nag-emphasize ng importance ng moral traditions and character. Si Philippa Foot na nag-argue na ang morality ay rooted in human nature at well-being, at si Rosalind Hashrouse na nag-apply ng virtue ethics sa real-world ethical problems. Ito yung apat na key concept. Ito yung virtues, eudaimonia, tapos golden mean, at character overrules. Bali yung virtue, ang virtue ay good character traits tulad ng honesty, responsibility, at self-control. Hindi siya one-time action, kundi habit. Tapos yung eudaimonia naman, ito yung ultimate goal, hindi lang happiness, kundi meaningful at fulfilled life. Tapos yung golden mean naman, ang virtue ay nasa gitna ng extremes. Halimbawa, yung courage, pagitan ng cowardice at recklessness. Tapos yung generosity, pagitan ng pagiging kuripot at pagiging wasteful. Tapos next naman, yung character overrules. Sa virtue ethics, ang tanong ay hindi allowed ba ito, kundi ginagawa ba ito ng isang mabuting tao. So, halimbawa sa students, may student na may coding assignment pero natetempt siyang kopya sa online o kaya sa kaklase niya. Sa virtue ethics, isipin niya, honest ba to? Responsable ba ako sa ginagawa ko? Nabibuild ko ba integrity ko bilang isang developer? So, ano nga ba ang tamang gawin? So, syempre, ang dapat na gawin natin ay gumawa ng sarili nating code. Tapos, mag-aral, intindihin natin yung solution para ma-execute natin na maayos yung code natin. Tapos humingi tayo ng help kung kailangan. Hindi laging sa sarili lang tayo asa. Pwede din tayo mag-ask ng help sa iba. Tapos, kasi ganun sa real world ng mga software developer, kailangan mahalaga yung yung honesty. Tapos yung integrity natin para maiwasan natin yung plagiarisms, tapos yung error sa code natin. Pros and cons. Pros: focus sa character development. Flexible sa iba't ibang situations. Useful sa real-life profession like programming. Cons: walang clear step-by-step rules. Minsan subjective ang virtue. Hindi always practical sa urgent decisions. Conclusion: ang virtue ethics ay nagtuturo na ang pagiging mabuting tao ay mas importante kaysa simpleng pagsunod sa rules. Bilang isang estudyante ng College of Computer Studies, mahalaga ito kasi hindi lang tayo gumagawa ng code, kundi gumagawa rin tayo ng systems na may impact sa ibang tao. Kung ma-develop natin ng virtues tulad ng honesty at responsibility, magiging better professionals tayo in the future.